morning mga friends. Ating ano sa ngayon, message sa ngayon. Kwan ito ng ano sa ating parte sa ating money, no? Kay pinita tayo sa God, sa health, sa money na tayo. Kahapon, kung nag-aral tayo, no, nag-college first year pa lang tayo, no? Kay yan. Bantayan nyo ito kay 1 to 4 to first year, second year, third year, fourth year tayo. Kung makagraduate kayo dito, apply sa buhay nyo, napaka-easy na lang ng buhay nyo at very happy kayo. Tandaan nyo, ito'y totoo. Hindi pa, kahapon, ang lecture natin, makontento kayo kung ano lang mayroon kayo, no? Kaya kung hindi kayo makontento, mangutang kayo, no? Yan na, mahirap nyo ng bayaran, no? Kaya, maski hindi nyo importante na sa buhay nyo katulad ng mga appliances at iba pang bilhin natin na hindi mga damit, shoes, na mag-expire lang, hindi natin magamit, kaya nagandahan lang tayo. Kaya dyan ay nakagraduate na tayo. Nakapasa na tayo sa umpisa natin sa first year natin na lecture, no? Ang next natin na lecture is about sa utang natin. Yan, no? Kaya kung makontento ka kung anong mayroon ka lang, hindi ka na maligaya ka na kay andyan lang, no? Ng food, o ng mga anak mo ipon, ng kuwan bala, ng baon, at na paskul mo sila, at ang mister mo may baon din, o kung anong mga kailangan nila andyan na, no? Na natin. Yan ay kontento na tayo kay perfect na natin ang ating obligasyon sa ating mga sa family natin every day. Kaya kung ano lang mayroon tayo, tanggapin natin, kaya ang kapalaran natin, no? Pero kung ma-apply natin itong ating ng lecture na first year, second year, third year, fourth year, nag-graduate na kayo, yan ang may prize kayo dyan. May prize kayo dyan, kay napaka-easy lang pala ng buhay dito sa earth kung i-apply natin ang apat na technique na ito. Noon ang sa atin God, health na at money na apply na natin sa buhay natin, no? Technique yan, no? Kaya ito, hindi ba, na explain na natin ang about makontento, no? Makontento tayo kung ano mayroon tayo. Huwag nang sagad pabili ng mga hindi maganda, mautang ka sa mga appliances dyan, mautang ka na mas malaki ang bili kay may interest, no? Kaya yan ay iwasan natin. Yan ang first natin na gawin sa ating ng everyday life, no? Na buhay natin dito sa earth. Ang next natin na lecture about sa ating debt, no? Debt no more na tayo, umiwas sa utang, no?
umiwas sa utang, kay kung ano ang plano mo sa buhay, hindi mo yan mapatutuo. Plano lang yan na plano, no? At atin, imagination lang yan na magkatotoo. Pero kung gustuhin natin na makatotoo, napakadali lang. Yan na, makontento. Number 1 na first year tayo dyan, nakapasa na tayo sa first, no? O second na, ang utang, no? Hindi natin, ang utang kung ano mo daw, ano ito daw, nabalang daw, na-addict ka na, no? Ay, napakasarap. Nabili ko ang gusto ko, maski ginsta ko lang sa bahay na napakahirap na ho. Sa akin, nakita nyo na, kayo na nagsabi na linisin dyan. Kaya mahilig ako kay may pa rin kami ng relief, no? Ng mga sa abroad na mga blouse. Mahilig ako dyan. Kung kaisa, binigay ng kaibigan ko, yan. Dyan lang yan. Kaya yan, napaya ako sa inyo, kay napakapagit tingnan, napakaderte ng bahay, no? Kung tingnan mo, kaya yan. At yan pa, ang nag-cause ng kwan mo, nabalang, kay dirty na malas pa, no? Daw medyo mahirap ang pera, no? Kaya yan, ang swerte mo ay lalabas pa, no? Kaya yan, kailangan nilabas yan. Kay hindi mo nilabas, ang pera ang lalabas, hindi na siya pupunta sa iyo, no? Kaya, no? Pero paano tayo makaiwas utang, no? Kung kaysa yan, makontento na lang, huwag nang umutang ng hindi mo kailangan sa bahay mo o sa mga family mo na i-apply mo, no? Utang ka ng bigas o mga pagkain, okay lang na yan. Pero ng mga appliances, damit, shoes, huwag mo nang pagbigyan ang sarili natin. Kay useless lang yan, walang balik ang pera natin. Sa isang iglap lang, malaking pera mo, 30,000, appliances, salasit lang yan. Kaya ang pangit lang ng salasit namin. Kaya naman, bili na kami ng maganda, pero nagkamali ka, kaya napakamahal ng salaset. Example, 30,000, isang iglap mo, wala na ang money mo, na andyan lang yan, ninupuan mo lang. Kaya okay na, makontento. Pabayaan mo ko na naman bila magpunta ang friend mo na ganito lang bahay mo. Pero ang importante, umiwas ka sa utang. Wala kang utang. Yan ang ating gawin sa ating lecture ngayon na kung may utang, bayaran na yan. O huwag nang magdagdag, no? Kaya may 5 utang ka na, dagdag ka pa ng 4. Aanin mo pa yan, mahirap na, no? Kaya mabili mo ang gusto mo, pero manghiram ka ng pera. Akala mo 30,000 lang ang salasit na yan, pero nagkamali ka. Kaya ang interest, kung mo sa appliances dyan na hindi cash, by interest, kaya yan ang nang hindi ka makaalis sa utang. Kaya ang gawin natin, ito, noon na lecture ko na sa inyo,
ng ang utang gawin natin ng ano no ng record natin lahat 1 to 10 kung sa 10 o 20 utang nyo from sa 1 ang pinakamaliit kaya madali lang yang wala no kung mabayaran ta kay maliit kung nabayaran ta na ang maliit no sa number 1 mong utang correct na hindi na wrong no ang next hindi mo gamitin o igastos ang number 1 mo na money na nakuan mo na wala ka ng utang dyan, may utang ka pa rin, no? Ang isipin mo, may utang ka pa rin. Ang money, idagdag mo sa binayad mo sa number 2 na utang mo para madali wala makwada natin wala na tayo utang sa number 2 punta na tayo sa number 3 ang number 3 tatlo na ang bayad ang bayad mo sa number 1 sige ka pa may utang ka ba dyan number 2 may utang ka pa dyan pero wala na ibinayad sa number 3 mas malaki ang nabayad mo, mas madali mawala ang number 3 mo hanggang sa matapos sa 10 o 20 ang utang mo, no? Kaya yan ang taktikang gawin natin para tayo sa utang, no? Kaya yan ang teknik ng atin pagsod ng utang natin at hindi muna mangutang nang i-erase ng utang mo kay may project tayong mapuntahan kung wala tayong utang. Napakaganda ng project yan kung sundin nyo lang ako ito na huwag mangutang at huwag magpautang. Yan. Kung kaisa mapautang tayo, niloko tayo, hindi tayo bayaran. Nag-ano ka na, yawang ka ng ang taktik ka na mga ibang may utang. Awayan ka para solve na, no? Finish ng utang. Hindi naman mang singil yan kay wat na kaming dalawa yan ikaw ang malugi kaya iwasan ang magpautang sabihin mo wala ka mang pera huwag kang magyabang na marami kang pera kay ang lahat punta sa'yo at manghiram na hindi nabayaran kaya huwag mangutang at huwag magpautang, no? Yan ang gawin natin sa natin yan eliminate ang utang at ang magpautang yan ang ating gawin, no? Ang next natin, lending money. Hindi maganda ang magpa-lending ka sa mga kapwa mo tao. 10%, 20%, yan, no? Kaya, kung hindi nyo alam, noon, sa mga matanda na sa atin, ay nagsabi na kung gawa ka ng masama sa kapwa tao mo ay may gaba yan, may balik yan sa'yo, sobra pa dyan ang mawala sa'yo, kaya huwag mong lukuhin ang kapwa-tao mo kay sobra pa dyan ang mawala sa'yo, mamangha ka lang, disiplina yan sa'yo, kaya iwasan ang mga ganyang behavior, baguhin natin yan,
ng malinding money, yan akala natin. Napakaganda ang negosyo yan, pero buisit na negosyo yan, no? Kaya kung hindi ka bayaran ng nangutang sa'yo, logi. May kakilala ako na seaman siya, pero nagpairam siya ng 100,000 sa taong way collateral, namatay. Thank you ang 100,000. O, yan. I-example natin. At kung mag-ano ang nag-ano sa'yo, naghiram na papirmahin mo lang, kung saan na saya, hindi mo alam, pa Iloilo na siya. O hindi na to sila city, kay doon na sa titira sa kapatid niya. Sino sisingilin mo? Wala. Sa matagal ng inipo ng mamaya at yan ang nakasiman siya, sa isang agilap ay nawala 100,000. Wala. Nagnegosyo siya na hindi niya alam, yan, nalugi din. Ang 500,000 nawala lahat. Kaya yan ang hindi natin gawin sa ating pera na andyan na. Ibinigay na sa atin agad para sa iyo pinaano mo sa tao na hindi pwede yan. Kaya ang ating trabaho dito sa earth, itulungan ang mga tao. Hindi kaya pahirapan ang mga tao. Kung nagpa-interest tayo na pahirapan natin ang mga tao, kaya huwag yan. No? How about special case? No? Yan. Ano ng special case? If you don't need in borrow because of an emergency, okay. Borrow kay emergency, mamatay ang pasyente mo kung hindi mo baruhan yan lang, no? Pagkapinis, hindi na magbaro pati ang atin pagid ang gawin natin na tip 12, use an ATM, debit card na lang instead of credit card. Okay, ang ATM card hindi malaki ang siguro. Ang niyang credit card may interest, no? Nga daw great ng alternate was have an ATM debt card, and instead ng the great things about debt card is they instantly and directly deduct debt cards that they instantly and kaya yan ang gawin natin. Imbes na debt card, ang ATM card lang ang gamitin, to debt card, kaya yan, ang ano pa ang gawin natin? Just bring cash, iwas sa card, at mo ang card mo sa bahay nang kaysa punta ka sa SM, sa Robinson, may credit card ka, nang mautang ka dyan, andyan. Masanay ka dyan, okay na ka, punta ka doon at kada punta mo, utang ka ng utang sa
sa ano mo, sa credit card mo, kaya yan, ano mo sa home, no? Ano mo, hindi mo dalhin. Hindi mo dalhin, aranda sa home lang, no? Ano mo sa cabinet mo dyan lang, just bring cash, no? Bring cash ka. Ng leave, the credit, the card at home. Yan ang gawin natin. Nakuha nyo na kung ano ang atong gawin. I-apply natin yan sa buhay natin. Ang next natin, do not go sign loans. Wag mag-manager ang utang ng iba. Huwag kang mag-worker o kung ano panuwag. Ma-sign ka, no? Kaya kung hindi makabayad ang ginanuan mo na ikaw ang kung ikaw na ang magbayad. Kung may hindi siya, marunong siya, may idea siya, yan ang gawin sa iyo. Lukuhin ka, no? Di na balikan ang utang niya, ikaw na nag-kumikir sa kanya, ikaw ang magbayad, kaya iwasan natin yan. So, huwag tayong sobrang bait. Na yes na lang tayo. Kailangan mano tayo kung sa ganitong kaso na yan ang nangyari sa isang teacher o principal. Ang mga kaibigan niyang mga teacher na nag-retire nanghiram sa co-op ng member siya. At kung kaisa siya ang nag-sign, hindi sila nagbayad. Yan sa mga teacher principal na pwede ka mapaila ng administrative case. Sa tatlong wagin kumikiran niya, hindi nagbayad, siya na terminal leave, wala ka makuha sa pensyon mo o ka. Hindi ko alam na nakalibutan ko doon. Yan. At saka siya ang pinabayad. Kaya yan, wag, example yan. Wag, no? Wala kang pensyon kay may nagawa kang hindi maganda. Wala kang makuha sa departamento mo na pera. Sino ang kawawa? Ikaw. Hindi ang tatlo mong kaibigan na tinulungan mo. Ikaw ang nawalan ng retirement at pensyon. Kaya, huwag gawin yan. Maski hindi ako magalit ang mga anak ko kung anong mo, basta huwag magkumikir o kung magperma sa mga loan ng ibang tao. Kaya hindi maganda result, ikaw ang mapur. Saya marich. Kaya ang money to ya, negosyo ya, kundi sige na ikaw, wala ng pera, ko kay maganda tani, malaki ang salary mo, malaki ang retirement mo, at pagdating ng 5 years na may pension ka na, malaki ang pension mo, kay principal ka, no? Kaya yan, wag. Yan ang ating example. Wag gawin yan kay ikaw ang madelikado. Yan. Wag natin daw habi natin ang mga utang bala. Nakala natin kung mangutang ka, easy lang ang buhay mo kay pagka-utang mo sa mga nagpa-lend na money dito sa kapitbahay mo, malaki, no? Siling mo, naghiram ako 50,000.
isang iglap lang ang 50,000, wala na. Pero ang pagbayad, 1 week wala na, 15 days wala na, pero ang pagbayad, matagal at baka ma-jail ka pa, no? Kaya yan ang ating kung na sa mga school na mga pautang yan, ma-terminate ka na, ka nang hindi ka na makakuha ng retirement mo at pension mo. Kaya yan ang iwasan natin, no? Ang mangutang, makontento na tayo kung ano tayo. Pabiyaan mo ng iba, huwag ma-invest sa iba na marami siyang nabili, ako wala. Mangutang ko at tara kabili. Hindi, maganda yan. Huwag pabayaan siya na alam mo man, pinangutangan man yan, siya na yung magdusa, hindi ikaw susunod sa kanya. Huwag mo siyang sundin. Example, ng model mo siya, pangutang ang maging model mo siya sa pangutang. Hindi yan maganda. Iwasan yan, ha, mga friend. Kung may utang na ka ngayon, paano mo mailalabas ang sarili mo doon? Yan. Yan, kung may utang ka ngayon, planuhin mo kung anong paano mo yan yan ang una nating taktika. Kung marami kang utang, yan ang gawin mo, ang pangbayad mo sa 1, ibayad mo sa 2, itulong mo sa 2, pagka-pinisan ng 2 mo, itulong mo sa 3, sige bayad, may utang ka pa sa 1, 2, bisan wala na, bayad sa 3, no? Kaya yan ang technique natin kung paano tayo wala man sa utang, no? Kaya yan ang gawin natin sa atin ng dalawa nating lecture, no? Kung sa pag-aral, second year pa lang tayo. Kaya yan ang gawin natin na hindi tayo mangutang. Huwag muna, no? Kay darating din dyan na ang gusto mong bilhin at kaya mo nang bilhin. Kay doon tayo patungo, no? Kaya ang next natin sa ating lecture, iipon na. Pag finish ng ipon, negosyo na tayo. Pagka-negosyo na tayo, may income na tayo. Ito ang ating gawin for technique, no? For technique, makontento sa kung anong mayroon ka lang yan, makontento ka. Huwag nang sa mga ambisyon ng mga pangmayaman na mga gamit, no? Kaya hindi natin yan kaya, no? Mamuhay ng simple muna tayo, kaya wala pa tayong pera, no? Utang pa ang marami pa tayo sa utang lang, hindi sa pera. Kaya yan ang kailangan. Yan ang ating technique, no? Mamuhay ng simple. Number 1 tayan na i-apply sa buhay natin. Ang number 2 natin, umiwas tayo sa utang. Kaya yan ang makapapur sa atin, no? Kaya ang ating lecture na ito ay para tayo mag-successful at mayaman tayo. Ito ang ating lecture, no? Kaya kung gusto mong maging millionaire,
o kung gusto mong maging middle class, igamit mo ito. I-apply mo ito sa buhay mo, kahit napakadali lang. Makontento ka na kung anong mayroon ka, huwag na mangutang para makita mo sa mga friend mo na maganda ang may nabili sila ganyan na hindi ka mabili man ako sila lang may pera, kaya ko man, pero sila pera na cash, ang iyo pera na utang. Sino sa inyo ang naloko ng sarili kundi ikaw? Kaya yan, iwasan natin yan, no? Kaya yan ang hindi magandang behavior, na kung ano ang mayroon ang friend mo, hindi ka magpahuli, no? Siya lang ba? Dalaw kami. Pero sino ang katawa-tawa? Ikaw. Siya may money siya. Katulad ng ng friend ko yan na mandal supervisor. May friend siya na hindi magpaulit sa kanya, pero hindi alam na millionaire na dyan. May money na itinago. Siya ang nalugi. Siya next sa in-rank siya, no? Kaya sa kwan pa lang, sa position pa lang, na-inbay na siya. Ginawa niya ng kasalanan ang kaibigan ko na nag-ano daw ng pera, example ko ito nagnakaw. Napaya sila. Manakaw pa ako, 30,000 lang. Millionaire ako. Ito ang ebidensya na millionaire ako. Aanin ko ang pero sa 10 years pa siya nakabalik sa Citet. Ginano siya sa hospital. Doon siya. Pero napakaganda ng resort sa hospital siya. Nagawa lang sila ng cotton balls ng kasama namin sa trabaho na pinaanuan na hindi nagdamot siya sa pagbigay sa mga empleyado sa City Hall ng gamot, kaya i-prepare niya sa sa mga pamilya. Nagkamali sila, kay may milyon din na pera sa bank. Yan, huwag mong underestimatin ang kapwa-tao mo, kay baka mas maraming pera yan sa iyo. No? Yan, may isa kaming kasama sa trabaho na daw hambog bala. Akala niya malaki na ang 50,000 na time deposit, pero napaya siya. Sinabihan niya may maraming sindero, milyon ang time deposit. Sino napaya? Kundi ikaw. Yan, akala mo malaki na yan. Ikalingkingan lang, from kwan pa lang na, dito pa lang sa kurit, sa kalingking mo pa lang, ang money na pinahambog mo, na na marami ka ng pera. Kaya huwag gawin yan. Kaya mapaya ka, no? Kaya yan ang ating i-apply sa buhay natin, ha? Ang dalawang ito kay ng first year, second year na tayo. Ang first year, second year natin ay kailangan ma-finish na natin. Mag-graduate na natin yan, no? Umiwas na tayo sa utang. Kaya nakuha natin na nakas na natin, no? Wala na tayong utang. Kung igawin natin dito ang taktika kung paano magbayad, no? Na napakadali lang kung i-double mo ang pagbayad, no? Ang number 1 mong bayad na finish na
wala ka ng utang sa 1, sige ka pa bayad, pero itulong mo sa 2, no? Pag wala na kang utang sa 2, sige mo pa bayad ang 1, 2, itulong sa 3. Na ganyan ang gawin technique natin para tayo kaya yan mga friend, i-apply natin yan sa buhay natin. Kung i-apply natin ang 1, 2, 3, 4 natin na taktika, ay napaka-easy ng nabuhay dito sa earth, no? Yan, makontento, iwas sa utang. Ang next natin ang ipon. Ang pag naipon na tayo, magpunta sa negosyo. Kung may negosyo tayo na gusto mong hindi maging millionaire kaya, iipon mo lang, sa bank, may interest ang bank, take ko na dagdag, pagka 12 years, millionaire ka na. Hindi, mahirap ba? Mahirap bang gawin yan? Kung ating sa buhay natin, ang plano natin, basta tinutuo mo, ay mag-i-asenso ka sa buhay. Kaya huwag kayong mag-absent sa ating lecture. Kaya pagka-finish mo dito, punta ka na sa millionaire. Hindi ka magsama sa ibang nag-apply sa buhay nila ng ganitong teknik. Sila yung millionaire, ikaw middle class ka lang, poor ka lang yaton. Kaya kung gusto mong mag-millionaire, sundin mo itong taktikang ito, no? Kung hindi ka gusto mag-millionaire, gusto mo lahat kayong member of family ay may negosyo, negosyo mo pagka 1 year, 2 years, kung malaki ang kapital, 2 years mo, no? Kung okay ba lang 108, pwede man 600 every day ang iipon mo sa store mo para na pagka 1 year, may negosyo ka na, no? Kaya yan ang gawin natin. At ang pinaka-perfect na lahat kayong member of family, ikaw, ang anak mo, ang husband mo ay may negosyo isa't isa. Kaya yan, yan ang gawin natin, no? Pag-aralan natin ang ating ng lecture sa ngayon. Kaya doon tayo pupunta. Tomorrow, ipon na tayo. Pagka-finish ang ipon next day, negosyo na tayo. Pagka-finish ang negosyo, ka na lang, magantay ka na lang, pag 12 years, millionaire ka na. 6 years kon 600 per day. 6 years, millionaire ka na. Kaya sa'yo na yan. Ikaw ang bala kung i-apply mo itong ating lecture o kung hindi. Sino malugi at sinong kundi ikaw? Kaya ang nagsunod niya, napakaganda, napaka-easy na ng buhay nila, no? Kaya mga friend, salamat sa pakikinig ka. Kayo na bala kung i-apply nyo sa buhay nyo ito kung hindi. Kaya ito lang ang makatulong sa atin, makaahon sa kahirapan at hindi tayo maging makasalanan kay mangloko tayo sa kapwa-tao natin, magnakaw tayo. Kaya sa malinis na paraan ang ating kabuhayan. Kaya my friend, thank you sa pakikinig. Next time naman, tomorrow, excited na kayo, kay ipon na tayo. Paano tayo makaipon? Yan. Thank you very much sa pakikinig.
Day. Halo ko na yo. Ano, ratam lakat. Karong dugay-dugay. Ha? Piyong-piyong na na yun. Oo, mapiyong-piyong ka na yun. Pili na to sudan, makailuning na